Pagliligtas sa mga magkakapatid mula sa amang nanghahalay raw sa sariling anak, ikakasama. Pero may napawalay pang isa. Ang palihim na pananalbay ng ama sa kanyang dalagita na bisto ng dahil sa isang mensahe sa text. Agad namang ipinarating sa mga otoridad ang reklamong pananamantala sa sariling kadugo. Mula sa Maynila, tumulak ang investigador kasama ang kampo ng mga nagrereklamo papunta sa bayan ng Santa Maria sa lalawigan ng Pangasinan. Una naming pinuntahan ang tanggapan ng Pangasinan Provincial Police Office. Yung statement kasi ng bata, he was allegedly abused by his their father. And for that reason, sinabi pa niya na mayroon pang dalawang siblings, a girl and a boy, na kinakatakot niya na baka may masama rin mangyari. Kasama ang mga tauhan ng Provincial Social Welfare Office, dumiretso na kami sa tahanan ni Alisa. Pagdating sa lugar, nakaharap namin ang suspect na itatago natin sa pangalang Mario. Agad binasahan ang kanyang karapatan ng suspect habang pinupusasan ng mga otoridad. Agad ding hinanap ang magkapatid na Sandy at Lito na nasa pangangalaga ng ama nilang si Mario. Habang sa loob ng sasakyan, bakas pa rin ang hinagpis ni Alisa nang makita ang pag-aresto sa amang sumalbahe raw sa kanya. Ilang sandali pa nakita na rin ang dalawang nakababatang kapatid ni Alisa. Isinama sila sa Social Welfare Office ng Lingayen sa Pangasinan. Dito, ikinwento nila sa kanilang ate Alisa ang ginagawang pang-aabuso umano sa kanila ng amang si Mario. Bakit nila pinalo yung ari mo? Pinalo. Yung totoo. Pinalo nga. Anong ginamit niya? Yung ano po, walis pando. Tuwing kailan lasing si Papa? Gabi-gabi po, pinsan umaga. Umaga lasing na. Opo. Kasi ngayon ma'am, talaga pinalo ko yung lalaki dahil madaling araw na alas 3 na wala pa. Kuminsan nakamotor ako, sinusunto ko, oo, inaamin ko, pinapalo ko sila dahil hindi lang naman siyang binabantayan ko, may maliliit pa. Oh. Sino naman ang amang magpapahamak sa kanila? Para malaman kung dilapastangan din ang 6 na taong gulang na bunsong tatawagan nating Sandy, nagdesisyon ang mga social worker na sa ilalim ang bata sa medico-legal examination. Bakas ang takot kay Alisa, kinailangan pa siyang pakiusapan ng social worker para bumaba ng sasakyan. Positibong kinilala ni Alisa sa tanggapan ng pulisya ang inirereklamong ama. Sa puntong ito, hindi na napigilan ng tiyahin niyang si Annabel ang galit sa bayaw. Konsensya lang ang labanan natin dito. Talaga. Talagang panindigan ko yan dahil ako, nakita ko yung sitwasyon ng anak mo. Sobrang awa ko kung pwede nga lang na ako ilagay ko sa kamay kong batas pero hindi ko gagawin yan. Dahil alam ko naman na walang nakakalusot sa ganitong sitwasyon. Tototanggi naman si Mario sa paratang ng kanyang anak. Pero sa buka pa lang ng bibig ng inirereklamo, tila lumalabas na ang dumi sa mga salita nito. Hindi ko ginalaw yun sir, talaga. Oo. Eh kasalaki ng ko kung halimbawa ipasok ko, di nawarat naman yung sa kanya. Kung ginalaw ko siya, ikulong niyo ako habang buhay kung may sperm kayo makuha sa kanya. Yun ang isasabihin ko sa inyo. Pero hindi rin kumbinsido ang pulisya sa paliwanag ni Mario. Hindi lang naman yun ang rason para malaman natin na yung bata nga ay inabuso. Kagaya ng testimony nga ng bata kung ano yung ginawa sa kanya ng kanyang father. Kinumpirma rin ng pulisya kung sa cellphone nga ni Mario nanggaling ang tila masiselang text message na natanggap ng dalagita. Mismo na ba ako anak? Lalo na yung ginagawa natin? Murahin mo agad, text pa. Ha? Pero matapos positibong tukuyin ni Alisa ang inirereklamong ama, nagdesisyon ng pulisya na palayain si Mario. Ayun ang reason natin na hindi pa tayo nakakapag-file ng kaso against the suspect, alleged suspect.
dun sa father. Kaya pinakawalan muna natin siya pansamantala. Ama nung walang kwenta. Pansamantala namang dinala sa pangangalaga ng Provincial Social Welfare Office sa magkakapatid. Kinakailangan muna na bago mailagay sa kanilang auntie, ay ilagay muna sa institution for further assessment. Kinabukasan nagsampa ng kasong rape o panggagasa si Elisa laban sa amang si Mario. Violation ng Republic Act 7160 o kaya yung rape, kung mapapatunayan natin sa pamamagitan ng medical legal. Negatibo naman ang resulta ng medical legal examination sa 6 na taong gulang na batang si Sandy. Pero itinuloy pa rin ng pulisya ang pagsasampa ng kaso laban sa kanilang ama. Mula taong 2009 hanggang Pebrero ng taong kasalukuyan, kabilang si Elisa sa mahigit 1,000 menor de edad na nagreklamo dahil umano sa kasong incest o pananamantala ng sarili nilang kadugo. Ang kawalan ng ng taong gumagabay sa mga bata ang isa sa mga itinuturong dahilan kung bakit patuloy na nangyayari ang ganitong mga kaso. Ang nanay usually ang nagtatrabaho, naiiwan yung lalaki sa bahay. So, ang nangyayari ay sinasubstitute yung bata na parang asawa niya, no? Pati yung role ng nanay ay binibigay dun sa anak. Sa pamagitan ng telepono, ipinaalam ni Annabel sa kanyang kapatid ang sinapit na mga pamangkin. Nabigla rin ang ina ng mga bata sa kanyang narinig. Galit sa asawa ko na ginagawa ng kababuyan sa anak ko. Sinira ng kinabukasan ng anak ko. Kaya dapat lang pagkusa siya, lalo man ang kainatnan sa... Animoy nadurog ang puso ng inang nasa kabilang linya. Pero sa kabila nito, nagpakita siya ng katatagan para ipaglaban ang karapatan ng mga anak niya. Magpapabait kayo. Hoy, ako babalik sa kuwana. Kasama ang mga pulis, pinuntahan namin ang 13 taong gulang na si Joan sa bahay ng kanilang tiyuhin sa Taguig para makapiling ng mga kapatid. Pero hindi namin inabutan doon ang dalagita. Umuwi sa Pangasinan po kasi nabalitaan namin na dinampot yung kapatid ko na sabi nila na rinip daw ng anak. Masakit man ang pinagdaanan ni Elisa, mas maluwag na ang kanyang kalooban dahil kapiling na niya ang kanyang mga kapatid. Mas maluwag na ang kanyang kalooban dahil gugulong na ang proseso para sa pagkamit ng katarungan. Isa na lang daw ang kanyang kahilingan. Kung maaari, sumaman na rin sa amin si para pagdating ni mama ko, buo na kaming magkakapatid. Umaasa rin siya na mapaghilom ng panahon ng sugat na nilikha ng pananamantala at pangabuso sa kanya ng sarili niyang ama. Susunod, mga LPG kung saan-saan kinakarga. Kung open sa public, magkakarga ka doon. Kung meron naninigarilyo doon, no smoking dapat, di ba? Unsafe na practice na yon.